Kilig na kilig si Maming, maid ni na Catherine, habang pinanonood sa telebisyon ang teleserye ng mga paboritong teen star. Ayan, sige Gerald, ikis mo na sa lips si Kim. Ay sus, mahihiya pa. Anitong kung maaari lang ay pumasok sa loob ng screen ng TV at makisali sa napakaromantikong eksena iyon. Sige na, kisan mo na. Lumapit si Catherine sa kasambahay. Maming, tulungan mo muna akong maghanda ng hapunan. Hitsurang hindi mapupuknat si Maming. Sandali lang, ma'am. Magtutukaan ng sina Kim at Gerald eh. Hindi matutuloy yan. Kontra ni Catherine. Napasaltik sa panghihinayang si Maming. Sus, hindi nga itinuloy ni Gerald. Napahiya sa inyo, ma'am. Matatawa si Catherine. Luka-luka, halika na. Nagkumahog sa paghahanda ng hapunan sa mesa sina Catherine at Maming. Nag-text kasi si Marcos na malapit na ito. Puro paboritong ulam ni Sir ang inihanda niyo, mama. Puna ni Maming. At mukhang kanya rin niyo ang pagkakaluto. Proud si Catherine. Siyempre, ngumiti ng maluwang si Maming. Ang swerte talaga sa inyo, Sir, ma'am. Bakit naman? Eh kasi nga, ma'am, bukod sa magaling na kayong magluto ay maganda at sexy pa. Para kayong isang diwata na naligaw dito sa lupa. Uy, exaggerated na yan, ha? Inggit na hinawakan ni Maming ang balingkinitang bewang ni Catherine. Lentik na bewang to. Sobrang yamang. 24 inches. Samantalang tong bewang ko ay 42 inches. Daig pa ang bewang ng balyenang buntis. Visit. Tatawa si Catherine. Mag-diet ka kasi. Ang isang kain mo ay 1 week ko ng pagkain. Paano ka nga papayat niyan? Sobra naman kayo, ma'am. Protesta ni Mami. Pero alam niyo, ma'am, swerte rin naman kayo kay Sir eh. Masipag na pogi pa. Purel ka rin yan. Nung kagandahan ko pa, ma'am, nagkaroon ako ng boyfriend na kasing pogi ni Sir. Actually, mas pogi pa nga kay Sir eh. Para siyang pinaghalo-halong Piolo Pascual sa Melby, Derek Ramsey at John Lloyd Cruz, ma'am. Oh, yabang naman eto. Totoo yun, ma'am. Promise. Eh bakit hindi kayo nagkatuluyan? Pinrake ko siya, ma'am. Ikaw pa ang nakipag-break. Haba naman ang hair mo. Bakit mo siya pinrake? Eh kasi naman, ma'am, pogi nga. Nukno ka naman ang batugan. Super tamad pa yata kayo, one tamad eh. Ay bad. Dapat lang na binrake mo nga. Talaga. Ano ako pa ang magpapalamon sa kanyang tinamaan siya? Kung naisasayang ang gandang lalaki, baka sakali pang magpakasal ako sa niya. Natawa si Catherine sa sinabi ng babae. May naalala pa si Mami. At saka nga pala, ma'am, ubod ng babae ang loko. Kahit yata poste na pinaldahan lang, liligawan niya eh. Kakainis talaga. Talaga lang, ha? Yes, ma'am. Yun ngang biyudang amo ko noon na daig pa ang dinapurak na 7 kalabaw ang mukha. Eh sukat ba namang pinatos? Palibhasa ay may nahuhot-hot na kakwartahan. Ay naku, kumukulo ang dugo ko sa tuwing maaalala ko ang ex kong yun. O siya, tama na at baka atakihin ka pa sa puso dyan. Wala akong makakatulong sa paghahanda ng pagkain. Ani character rin na dinugtungan ng tawa. Parang estudyanteng nagtaas ng isang kamay si Maming. Ma'am, I have a question. Ano yun? What if malaman nyo na nanchichicks pala si Sir? Kumpiyansa si Catherine. Hindi yun magagawa ni Sir Marcos mo. Eksakta tapos nang maghanda ng pagkain ng dalawa. Nang marinig nila ang busina ng kotse ni Marcos, tumating na ang lalaki. Pinagbuksan ito ng gate ng hardinero nilang si Tokmol at tinulungan sa pagdidiskarga ng mga daladalahan. Maraming pasalubong sa asawa si Marcos. Honey, I'm home. Sa pintuan pa lang isang lubong na kagad ng mahigpit na yakap ni Catherine ng asawa. I miss you so much, honey. Miss na rin kita. Nagkiss ang dalawa. Nagbibirong umaktong yayakap din at hahalik kay Maming si Tokmol. Pero galit na nila mukos ng mid ang nanunulis ng muso ng hardinero. Sige, ulitin mo pa yan. Sasalaksakin ko ng kutsilyo ang bunganga mo. Banta ni Maming kay Tokmol. Ito namang si Maming na to. Napakataray. Ani Tokmol. Hoy, nagbibiro lang ako. Hindi kita papatusin. Nagpatingin ako sa doktor kahapon. Umiwas daw ako sa matataba. Namewang si Maming. Asus, nagsalita ang gwapo. Eh maitim pa naman sa puwet ng kawali ang muso. Sabay niya napatawa ng malakas sina Marcos at Catherine. Para kayong mga aso't pusa, ani Catherine. Pero yung mga ganyan daw nagkakatuluyan. Sabi naman ni Marcos, ay naku Sir, kung sa Tokmol din lang, bubulakin ko na lang ang beauty ko. Supladang sabi ni Mami. Dinuro ni Tokmol si Mami. Hoy, matagal nang bulok yung beauty mo. Biglang hinarap ni Mami si Marcos. Sir, may dala ba kayong durian? Bakit? Tagwa ni Marcos. Nilahad ni Mami ang palad. Akin na lang ho ang isa, Sir. Ihahaspas ko lang sa mukha ni Tokmol na to para magkabutas-butas sa mukha nito at makompleto na ang kanyang kapangitan. Tawa na naman ng tawa si Marcos at Catherine.
Sa hapagkainan, panay ang pangungumusta ni Marcos kay Catherine hanggang sa parang batang nagsumbong ang una sa huli. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Alam mo Han, na naginip ako kagabi, sobrang nakakatakot. Ani habang nilalagyan ng kare-kare ang pinggan ni Marcos na nooy ganadong-ganado sa pagkain. Talaga, tungkol sa naman yung nakakatakot na napanaginipan mo. May relasyon ba sa politika sa ating mahal na bansa? Ang pagbibiro pa ni Marcos sa asawa. Napapatawa si Catherine. Loko hindi. Tungkol saan? Ewan ko ba? Sa hinaba-haba ng panaginip ko ngayon, ay parang natatandaan ko lang ay yung sinasakal ka ng puso nung nakakatakot na sanggol. Tiyanak, kasabay ng iningay parang mapapatawa si Marcos. Kalokohan lang yun. Totoo yun. Kalokohan lang ang tiyanak, honey. Pahindigan ni Marcos. Sabi ng lola ko, totoo raw ang tiyanak eh. Nakakita na raw siya sa kawayan doon sa probinsya namin. Nakakatakot daw talaga. Kulay ube ang katawan. Nagbabaga ang mga mata at matutulis ang mga pangil at kuko. Kung totoo man ang tiyanak-tiyanak na yun, wala kang dapat ikatakot. Nasa pusod tayo ng kabiyasan. Walang kawayan dito. Saka mga buntis lang daw naman ang binibiktima na yun. May nasaling na sagot sa puso ni Catherine ang huling sinabi ni Marcos. Hindi nga pala ako dapat matakot dahil hindi naman ako buntis at hindi mo bubuntis kailanman. Dahil isa akong inutil, isang baog, parang maiiyak na sabi niya. Napatingil sa pagnguya si Marcos, napatingin sa asawa. Hani wala akong ibang ibig ipakahulugan doon. Mabilis na tumayo si Catherine at patabog na iniwan si Marcos. Honey, wait, pigil ni Marcos. Pero dire-diretso lang si Catherine. Sumunod si Marcos at naabunatin ng nakaupo sa gilid ng kama ang asawa. Tahimik na umiiyak. Masuyong niyakap ni Marcos si Catherine. Ang swerte ko na sa'yo, alam mo ba yun? Walang halaga sa akin kung hindi mo man ako mabigyan ng anak. Sapat na sa akin yung nagkaroon ako ng isang ikaw. Tumunghay si Marcos kay Catherine. Talaga? Oo naman. Yumakap ng mahigpit kay Marcos si Catherine. Lalong bumilis ang pagluha. Pero luha yun na yun ng kaligayahan. Ngumiti ng mata ni si Catherine. Kung maswerte ka sa pagkakaroon ng isang tulad ko, mas maswerte ako sa pagkakaroon ng isang tulad mo. O siya, stop it. Pareho na tayong maswerte. Pabirong sabi ni Marcos. Nagkatawanan ng mag-asawa. Binalikan na nila ang pagkain. Mas sweet sila. Nagsusubuan pa. Pagkatapos kumain ay pumasok na ng kwarto ang dalawa at magkatabing nahiga sa kama. Kumusta naman ang prutasan natin sa Batangas? Tanaw ni Catherine na no'y nakahilig ang ulo sa dibdib ng asawa. Mas mabunga kaysa nung nakaraang taonan. Naku, baka samantalahin naman ang mga magnanakaw. Hindi makakaporma ang mga makaiisip magnakaw. Mahigpit ang pagbabantay, ang grupo rin na isagani eh. Pumuntong hininga ng malalim si Catherine. Mabuti naman kung ganun. So mabibili mo na ang dream car mo. Yap, higit pa sa halaga niyo na kikitain natin pag naani tayo. Talaga, iparenovate din natin ang bahay bakasyonin natin sa Batangas. Nalulumaan na kasi ako sa estilo na yun. Why not? Pero hindi natin pagagalaw yung kwarto sa taas. And why? Kasi memorable yun. Doon naganap ang first night natin. Pilyo. Matagal na nagkwentuhan ng mag-asawa. 1 linggo lang silang hindi nagkita. Pero parang hindi maubos-ubos ang kanilang pagkukwentuhan. Samantalang sa guardhouse, pasipol-sipol si Diego. Guardia ito, Tina Marcos at Catherine na ilang taon na nagsisilbi sa mag-asawa. Maya-may nakarinig ito ng kung anong ingay sa hindi karaniwan. Ano yan? Matapang na tanong nito at malikot ang mga matang iginala ang paningin. Walang sumagot. Tumayo si Diego. Binunot ang baril sa holster. Anak nang, sino yan sabi? Nang wala pa rin sumagot ay tumayo sa pagkakaupo si Diego. Handa ang baril. Ayaw mang sumagot ha. Lagot ka sa akin. Buo ang loob na itinunto ng gwardiya ang pinagmula ng ingay. Wala itong nakita. Muling narinig ni Diego ang ingay sa bandang likuran niya. Mabilis nang marap sa gwardiya. Mahigpit at rin hawak ang baril. Pero biglang pinanlakihan ng mata sa sobrang sindak sa nakita. Tik-tak, tik-tak. Anang relo na nakasabit sa dingding ng receiving room. Mag-aalas 12 na. Tulog na sina Marcos at Catherine. Pero sabay sa pagpatak ng alas 12, ginulantang ang mag-asawa ng ingay ng nabasag na salamin sa kanilang bintana sa dining room. May mga persang kung ano na tumama roon, buhat sa labas ng bahay. Ano yun? Ani Catherine na agad humawak sa bisig ng asawa. Tingnan natin. Mabilis na bumangon ang dalawa at patakbong tinungo ang dining room. Mahigpit silang magkahawak kamay. Nakita nilang namumutik-tik sa dugo ang nabasag na bintana. Oh my God! Bulalas ni Catherine. Gulat na gulat din si Marcos. Ano to? Bakit? Halos sabay na nagbaba ng tingin sina Marcos at Catherine. Hinanap ng mga mata nila ang kung anong bagay na yun na bumasag sa salamin.
Ang nakita nila ang mahabang bahid ng dugo sa puting sahig ng marmol. Diretso yun sa ilalim ng mesa. Nasa ilalim ng mesa ang kung anong madugong bagay na iyon. Gumulong doon. Magkahawa kami ang mag-asawa habang dahang-dahang yumuyuko upang alamin kung anong nasa ilalim ng mesa. Sindak ang nakitang dalawa. Putol na ulo ng gwardiya nilang si Diego. Napaupo sa sahig si Marcos nang biglang yumakap sa kanya at tumitiling si Catherine. Nagsusumiksik si Catherine sa dibdib ni Marcos na kung pwede lang ay magtago sa loob niyon. Halos wala nang lumabas na tinig sa kanyang bibig. Calm down, honey. Calm down. Payapa ni Marcos sa asawa. Inalulayan ni Marcos patungo sa sala si Catherine. Hango silang sinalubong ni Maraming. Mario, sa anong nangyari kay Ma'am Sir? Ginulpi ninyo. Sambit ng alalay na mali-mali. Ano ka